Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa patuloy na pagpapatibay ng ugnayan para sa kapayapaan at kaayusan, matagumpay na isinagawa ng Sorsogon Police Provincial Office ang oath-taking at Memorandum of Agreement signing kasama ang Anti-Crime Devotees o ACD Sorsogon Kasanggayahan Chapter. Formal na nilagdaan ang kasunduan ni na Provincial Director Police Colonel Alex C. Daniel at ACD President Par Juanito Figueroa bilang isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng kapulisan at mga voluntaryong sibikong grupo. Sa pamamagitan ng pakikipagtuwang sa Anti-Crime Devotees o ACD Sorsogon Kasanggayahan Chapter, muling pinagtibay ng dalawang panig ang kanilang layunin na suportahan ang mga programang pangprebensyon sa krimen at pakikilahok ng komunidad, mga inisyatibo para sa kaligtasan ng publiko na naglalayong mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Ang nasabing seremonya ay patunay ng patuloy na dedikasyon ng Sorsogon PPO sa pagbubuo ng matatag na ugnayan sa mga stakeholders tungo sa isang mas ligtas at maunlad na pamayanan. Mula dito sa Sorsogon Police Provincial Office, ako po si Police Corporal Chris Gupela para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Huli sa paglabag ng Municipal Ordinance sa bahaging baybayin ng Calayan, Cagayan, ang mga tauhan ng Calayan Maritime Law Enforcement Team ay nagsagawa ng monitoring at inspeksyon sa bahaging baybaying sakop ng Calayan, Cagayan sa pangunguna ni PSSG Richard D.C. Felicissimo na sakop ng Western Cagayan Maritime Police Station na pinamumunuan ni Police Captain Jeffrey Q. Equizabal noong ika-22 ng Mayo taong kasalukuyan bandang alas 12:24 ng hapon. Sa isinagawang operasyon, naobserbahan ng mga operatiba ang isang bangkang nagsasagawa ng pangingisda at matapos ang masusing beripikasyon na pag-alamang walang kaukulang permit ang naturang bangka at maituturing itong hindi otorisadong pangingisda na lumalabag sa Section 31 ng Calayan Municipal Ordinance Number 120 Series of 2015, unauthorized fishing within municipal waters of Calayan, Cagayan. Dahil dito, nakumpiska ng mga otoridad ang mga sumusunod na kagamitan. Isang unit ng 18 HP Yamaha diesel engine na may tinatayang halagang 15,000 pesos, bangkang ginamit sa pangingisda na may tinatayang halagang 65,000 pesos at mga gamit sa pangingisda na may tinatayang halagang 5,000 pesos. Ang nasabing mangingisda kasama ang mga nakumpiskang kagamitan ay pansamantalang nasa kustodiya ng Calayan Maritime Law Enforcement Team at isasangguni sa tanggapan ng Municipal Agriculturist Office ng Calayan para sa maayos na dokumentasyon at wastong disposisyon.
PNP Maritime Group ay patuloy sa pagpapatupad ng batas upang maprotektahan ang ating yamang dagat at masiguro ang kaayusan sa baybaying bahagi ng ating nasasakupan. Ako po si Police Corporal Matilde A. Ateneo, PNP Correspondent. Ng Uklan Ultimate Grass Cutter 2026 sa pamumuno ni Police Colonel Dionisio D. Bonoy, Acting Provincial Director ng Benguet PPO, ang matagumpay na pagkasira sa kabuuang 1,650 fully grown marijuana plants at 15 kilos dried marijuana leaves, stalks at fruiting tops na may standard drug price na nagkakahalaga ng 2,100,000 pesos sa isinagawang magkakahiwalay na operasyon. Natagpuan ang mga halamang marijuana at tuyong marijuana sa mga munisipyo ng Kapangan, Atok at Kibungan. Lahat ng mga ito ay binunot at sinunog sa lugar alinsunod sa wastong proseso ng dokumentasyon. Unang naaresto sa isinagawang operasyon, gayunpaman patuloy ang investigasyon upang matukoy at mahuli ang mga responsable sa ilegal na pagtatanim. Sa hindi matatawarang dedikasyon at pangako sa tungkulin, patuloy ang mas pinaigting na kampanya ng Benguet PPO laban sa ilegal na pagtatanim ng marijuana upang maprotektahan ang mga komunidad at mapanatili ang kaligtasan at kinabukasan ng lalawigan ng Benguet. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na operasyon sa eradikasyon, nananatiling matatag ang Benguet PPO sa adhikain nitong makamit ang isang ligtas, mapayapa at drug-free na pamayanan. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa La Trinidad, Benguet, ako si Police Master Sergeant Beverly L. Pacas, ang inyong PNN Correspondent, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ng Police Regional Office 6, si Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo bilang Acting Regional Director ng Pro 6 sa sinagawang arrival honor sa Camp General Martin Teofilo B. Delgado sa Iloilo City noong 25 ng Mayo taong 2026. Naging makulay at makahulugan ang pagtanggap sa pamamagitan ng cultural presentation ng Pro 6 Dinagyang Dancers na tampok ang mayamang kultura at tradisyon ng Iloilo City. Pinangunahan ang programa ng Command Group ng Pro 6 kasama ang mga opisyal at member ng regional staff at national support units. Matapos ang arrival honors, dumala rin si Police Brigadier General Tuanyo sa kanyang unang Monday flag raising at awarding ceremony sa Pro 6 Multipurpose Hall bilang bagong talagang Acting Regional Director ng Pro 6. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Na-recover ng mga otoridad ng Lanao del Norte Police Provincial Office ang mahigit 2.6 million pesos na halaga ng hinihilalang smuggled na sigarilyo sa dalawang magkakahiwalay na operasyon noong Mayo 23 taong kasalukuyan sa Kapatagan at Munay, Lanao del Norte. Anti-smuggling of cigarette, we have this two big operation. The one is worth of 600,000 while the other one is about 2 million. Bandang alas 12:30 na madaling araw habang nagsasagawa ng checkpoint operation San Pork 1, Bansarville 1, Kapatagan, Lanao del Norte, pinara ng mga tauhan ng 2nd Provincial Mobile Force Company ang isang Honda CR-V na bumabiyahe mula Sultan Naga de Maporo patungong Kapatagan. Sa isinagawang inspeksyon, nadiskubre sa passenger seat at compartment ng sasakyan ang 750 rims na mga sigarilyo na may tinatayang market value na 600,000 pesos. Kaagad namang dinala sa Kapatagan Municipal Police Station sina alias Ray at alias Kai para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Samantala, bandang alas 11:05 ng umaga, nagsagawa rin ng checkpoint operations ang mga tauhan ng 1st Provincial Mobile Force Company, katuwang ang Maritime Police Station, Provincial Intelligence Unit ng LDNPPO, at 10th Maneuvering Company ng RMFB 10 sa Barangay Tambo, Munay, Lanao del Norte. Nang makupiska
ang kahong-kahong kargamento sa loob ng 3 sasakyan, kabilang ang 2 Toyota Revo at 1 Isuzu Crosswind. Sa masusing inspeksyon, natuklasan naglalaman ang mga sasakyan ng 50 master cases ng mga sigarilyo na may tinatayang market value na 2 million pesos. Agad ding dinala sa Munay Municipal Police Station ang mga driver at pasahero para sa dokumentasyon. So the Lanao del Norte Police Provincial Office is moving forward, consistent and expanded to implement the law with the help of the community. Mula dito sa Lanao del Norte Police Provincial Office, ako yung PNN Correspondent, Patrolman Kim Luna, alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.